Handa na ba kayo? Handa na kami! Pag-usapan na natin yung banat ni Bato, ha? Sa mga basher at pati si PRRD, damay-damay na. Handa na? Ready na ba? Ready na? Oh, pero bago tayo magpatuloy, muli ako po'y nakikiusap ng may galang, may respeto at pagmamahal sa ating mga kababayan na kung kayo po ay alagad ni Maharlika, maaari na po kayong makaalis. Sige na po. Winarningan ko na po kayo, ha? Kasi ayoko pong nakakasakit ng damdamin ng mga kababayan natin. Okay? Ako po, lagi ko po sinasabi yan dito sa aking channel. Ayoko pong nakakasakit ng damdamin ng ating kababayan, lalong-lalo na yung sana ay kasama ko sa laban na ito, pero dahil kayo ay tanga, maaari na po kayong makaalis. Okay? Ready na? May disclaimer na, ha? Parang awa, umalis na kayo, nakikiusap ako. Nakikiusap ako, okay? Ito'y pakiusap ko. Kasi masasaktan lang kayo tapos magagalit kayo sa akin. I'm giving you time to get out of the fire. Ha? Wala na po ba ditong mga panatiko ni Maharlika? Bye-bye mga palangga. Bye-bye. Okay na. Okay na mga palangga. Numayos na kayo. Ito na. Oh. Magandang gabi po, Magandang Senator. gabi, Senator Bato. Magandang gabi sa inyong tatlo. Banatbay, Coach Oli at Boss Dada. Boss Dada. Sino ka nga uli? Laki-laki mo kasi. Sabi ni... Boss Dada. Senator Bato, yung mga tanong nanggaling ho to sa mga netizen. Handa na ho ba kayo? Baka mamaya tamaan kayo ng dyan. Alam nyo naman, medyo matindi ang akusasyon ng ilang mga netizen sa inyo. Walang problema, Banatbay. Go ahead. Sige, Bira. Go ahead. Bira! Ay na natin. Yeah. Number 1. Kayo po ba ay bayaran ni Madam Lisa Marcos? Ay, grabe yung tangin ng tanong niya, no? Bastos tong na to, Yung anchor na to, napakabastos. Diretsuhan, walang pasintabi. Bayaran ba kayo ni Lisa Marcos? Gago rin, no? Naku nga kung to, sinampal ko to. Diretsuhan, Hayop yung unang tanong, bayaran ba kayo? Hindi po. Parang nagulat si Bato, Ay, tayo nasa TV ba ako? Sa TV ba ako? Bakit ganito yung tanong? Sabi siguro ni Bato, ano ba itong napasukan ko? Bakit ganito? Lintik tong... May pagkagago rin tong Sabi siguro, si Minay Bato. Ba't ganun yung tanong? Wala pong presyo. Wala po akong presyo. Nagtatanong lang po, Nagtatanong lang po, Kasi, ayun ang kailangan nating masagot. Nakita ninyo? Nakita ninyo? Ano nakita ninyo? Kasi yung palusot ng mga Maharlika fanatics, yung mga panatiko ni Maharlika, ang tanong nila, hindi naman inakusa ni Maharlika si Bato, Nagtatanong lang naman si Bato. Ay, si Bato, si Maharlika. Di ba ganyan na sinabi nila? Bakit ka ba nagagalit, Bato? Nagtatanong lang naman si Maharlika. Mga ulul. Ito lang sasabihin ko sa inyo, Hindi naman tanga ang tao. Alam naman ng tao kung nang-aakusa ka at nagtatanong ka na may mali siya. Ginagawa nyo pa tanga yung mga tao, Di ba? Tama, mali. Sige, kayo sumagot. Ang isang tanong ay maaaring may mali siya at ang isang tanong ay maaaring nagtatanong lang para sumagot.
Tapos ang palusot nyo, nagtatanong la si Maharlika. Hindot. Tigil-tigilan nyo nga ako sa mga palusot nyo. Puro kayo palusot. Oh, winarning ako kayo, di ba? Na lumayas na kayo dahil masasaktan talaga kayo. Huwag nyo ako igaya sa iba. Dito, dederechuin ko kayo. Maniwala kayo sa akin. Masasaktan kayo ngayon. Although, nag-sorry naman po si Maharlika, kayo po ba ay nagkausap na ni Maharlika at nag-sorry po ba siya ng personal o through social media na naman? Anong na naman? That's incrimination, Banat Bay. Anong na naman? Kasi gusto kong klaruhin. Gusto kong klaruhin. Na ano yon? Yung pag-sorry na yon, nagsosorry ba siya dahil talagang nakasakit siya? O nagsosorry siya for the sake of first viewers? Sagutin niyo ako. Oh, hindi niyo masagot, di ba? Because that fucking sorry, it's just all about views. It's not about asking for for forgiveness. You understand? Magkaiba yun. Sorry mo para sa view at sorry mo dahil talagang nakasakit ka ng tao. Dahil mali yung akusasyon mo. O, saan ka ba nagsorry? Tanong natin si Bato kung nagsorry nga talaga sa kanya. Ewan ko lang kung wala man kami contact, hindi man kami nag-uusap niya. Tanungin ko kayo. Magsorry kaya ako nang hindi ko alam nung pinagsosorihan ko. Ano yun? Seryo o hindi? Now you know my point. Mga panatiko, kaya pa? Unang tanong pa lang yan. Kaya pa? Winarningan ko na kayo, ha? Sabi ko sa inyo, umalis na kayo para hindi ko kayo masaktan. Kayo lang po ba ang nagpapatupad dito, Senator Bato? Kasi nakikita po natin, I remember yung hearing ni Senator Risa kay Pastor Apollo Kibuloy, may mga resource person sila doon na via Zoom. Ang galing ng tanong nun, ha? Mas matalino to si Boss Dada kaysa kay Banat Bay. Iba mag-isip to si Boss Dada. Tanggalin nyo na yung si Banat Bay. Bobo yan. Tama yung tanong ni Boss Dada dito eh. Ano ang tanong niya? Oh, bakit kay Ontiveros pwede? Bakit sa'yo hindi? Unfair ka. Nagbibigay ng kanilang mga statements. Ito po ba ay sa inyo lang or... As far as my committee is concerned, yan po yung ating tinutupad, yung pag-implementa sa ganong polisiya. Dahil nga, nagsimula yan doon sa hearing natin kay Congressman Teves, no? Yung pagpatay kay Governor Digamo. Hindi po tayo pumayag na mag-attend siya via Zoom. Gusto natin physical presence. So consistent po kayo doon. Yun po ang maganda kasi... Yes po, consistent tayo dyan. Okay. Pero pahig naman po kayo na Oh, so ibig sabihin consistent. Consistent po si Bato. Naalala niya pa yung time nung kay Tebes na hindi din niya pinayagan. Okay? So, kasi yung iba sinasabi dyan, bakit ganun? Bakit kay Ontiveros biglang naging okay yung kay Ontiveros? Mantakin mo mantakin mo. Yung mga panatiko ni Maharlika na dati binabati ko si Ontiveros, biglang sabi nila, bakit yung kay Ontiveros pwedeng via Zoom? Abay, biglang kinampihan si Ontiveros? Tingnan mo kung gaano ka, ka double standard ang mga animal,
ano ba talaga ang rules? 'Di ba yan ang rules eh. Doon sa kanyang komite. Kaya nga sabi niya, ano siya, consistent siya eh. Oh, ang tanong, mali ho ba 'yon? Ang pagiging consistent? At ang sumusunod sa rules, mali ho ba 'yon? Kayo ang sumagot, mali ho 'yon? kung manunumpa sa embahada ng Pilipinas sa Amerika, okay po sa inyo yun. Wala akong problema basta ma-arrest natin sa mga O sabi nito isa, kung sa social media siya nakasakit sa isang tao ay dapat sa social media din siya mag-sorry. At, buti na lang may at ka, kung hindi, mali ka na. At dapat lang din mag-apologize direct sa taong na-offend niya. O yun, tama ka dun. Eh wala yung at na yun eh. Sa social media lang eh. opisyalis natin doon, no? Kung willing ba sila na paano yung pulisiya ng Senado, kaya ba ma-implementa doon sa loob ng ating embahada o sa loob ng ating konsulado, kaya ba na ma-implementa doon? So, kung kaya nila, well, that is a Philippine jurisdiction. We consider that as our jurisdiction. So, pwede siguro kung papayag yung mga opisyalis ng konsulado. Kaya lang ho, Senator Bato, medyo may mga ibang nag-aakusa na kaya nyo daw pinapapunta sa embahada ng Amerika, ng Pilipinas sa Amerika ay para arestuhin at patayin itong si Maharlika. Yun ang akusasyon ng ibang tao, ha? Kaya Ang gago nito. Ang gago nitong host na to, no? Sabi mo naman kay Senator Bato, eh baka kaya mo gustong papuntahin doon para gurgurin lang, patayin lang si Maharlika. Ewan ko kung matatawa to si Bato. Ano kaya nasa isip nito ni Bato? Totoo ba tong mga tanong sa akin na to? Ang gago ng tanong mo, Banat Boy, ah. Panggago lang. Pambirang buhay ito. lang naman pinipilit yan dyan para, para gurgurin eh. Oh. O, ganon. Yeah, Yun po ba? Pero, in fairness kay Bato, talagang sinagot niya yung mga tanong ko. Posibleng gawin ng isang embahada na gurgurin si Maharlika sa loob ng embahada ng Pilipinas? Kung gano'n na tayo kawalang tiwala sa atong gobyerno, we might not as well invite you to be our resource person. Oy, that's a good point. Grabe, ang galing ng point na yun, Akala ko sasakyan niya ako, eh. Hindi, akala ko talaga, ang sasagot niya, kung gano'n naman pala, wag na. Hindi, ang sabi niya, tama siya, eh. If ganyan kayo mag-isip, ganyan ang pananaw niyo sa gobyerno, wala kayong tiwala na, abay, wag na kayo magsalita dito sa hearing ko. Tama, mali. Kasi wala naman pala kayong tiwala sa akin, ba't kayo magsasalita dito? Ang galing, eh. That's what you call common sense. That's what you call logic. Wala na kayong tiwala. Di, aanin ba natin yung mag-uusap tayo kung wala na kayong tiwala sa inyong Senado, wala na kayong tiwala sa ating O, Lea Mendoza, sinabihan na kita, eh. Lea Mendoza, sinabi ko na sa'yo, di ba, na masasaktan kayo, eh. Eh, bay, alis na lang ho kayo. Maniwala ko kayo sa akin, masasaktan. Umpisa pa lang po ito. Masasaktan pa ho kayo at dahil i-reveal ko ho ang mga makikitid ninyong utak. Ang mga gaipis ninyong mga utak. So maganda, mag-leave na lang po kayo. Para hindi ko kayo masaktan. O isa ka pa, Rain Advincula. Diba? Para hindi ka masaktan din. Kasi kawawa nun, baka di ka makatulog niyan. embahada. So useless po. Useless. Oh, eto na naman si kabayan ng OFW. Ito yung nanggugulo kahapon, eh. Sabi niya, wala nang kwenta yung salita mo, Banat. Eh, wala naman palang kwenta. Ba't nandito ka? Ba't ka nanunood? Kaya lang, Senator Bato, isa sa mga hinihirit pa ni Maharlika, dahil nga siya ay American citizen, kailangan daw kayo magpaalam kay Uncle Sam. O, ayan yung mga tanong na mga galing mismo kay Maharlika. Di ba sinabi niya kahapon,
Diniscuss natin yan. Sinabi niya dun kay Admar na kailangan kausapin niya si Uncle Sam bago ko mag-appear dyan. O, eto. Hinatid ko na mismo. O, galing yan kay Maharlika, hindi yan galing sa akin, ha? Tinanong na natin. O, ano kaya ang sagot ni Bato? Sabi niya, seryoso ka ba, Banat ba? Hindi. Bakit? Sa totoo lang, alam ko naman ang sagot eh. Kaya lang, yan ang tanong ni Maharlika eh. Kailangan daw niyo ipaalam. Ito, ano ho ba ang jurisdiction ng Pilipinas sa isang American citizen or sabihin na natin dual? Posible ho ba na sila ay maimbitahan nating resource person o ano ho ba ang ating jurisdiction doon? Yun nga ang problema, no? Pero may jurisdiction tayo sa kanya kung nasa Philippine territory siya. Kaya natin, kahit na siya ay foreigner, kung nasa loob siya ng ating jurisdiction at siya ay merong ginawang paglabag sa ating batas, ay mananagot siya sa ating batas kung siya ay nasa loob ng ating jurisdiction. Okay. Isa pa hong inihiling ni Maharlika, imbitahan niyo daw po ang ating Pangulong Marcos sa Senado dahil siya naman daw ang issue dito at hindi naman daw si Maharlika ang Oh, ayan. Alam mo, takad-taka ko kanina, ang daming nagagalit sa akin, ha? Pero yung mga sinasabi ko ay base sa mga hirit ni Maharlika doon sa interview ni Admar. Oh, sabihin nyo ngayon na mali ako. Oh, sige. Ipapakita ko sa inyo na yan ang mga sinabi ni Maharlika. Tama, mali. Di ba? Sinabi niya ni Maharlika yan. Ano? Paalam kayo kay Uncle Sam tsaka kay Lola Biden. Oh, ay Lola Biden. Ano ba sinabi niya? Oh, ito. Di ba? Oh, hinahatid ko lang. Ano sabi niya? Unahin mo muna si Marcos bago ako. Siya ang patawag mo. Siya issue dito, hindi ako. Tama, mali. Oh. Tinanong ko rin. Ganun tayo eh. Kung ano talaga yung katotohanan, yun ang itatanong natin. Ang issue daw dito ay yung pagiging involved ni PBBM dito sa issue na to. Maaari niyo bang imbitahan si Marcos? Pwede man kung gugustuhin natin, pero we are going too far. Napapalayo tayo sa ating objective ng hearing, no? Ang ating objective ng hearing ay yung PDEA leaks, yung leakage. Bakit nag-leak yung mga papel na yan? Yun ang ating inimbestigahan. Hindi man tayo nag-imbestiga dito kung talagang addict si President Marcos. Noong araw, gumagamit ba siya ng sabo? Hindi man yan ang ating inimbestigahan. Hindi. Yun. Diyan nagkakamali ang ilan. Kasi akala kasi nung iba, iniimbestigahan ni Bato yung pagiging addict ng Pangulo. Oh, sinasabi niya, again hindi nanggaling sa akin yan, nanggaling kay Bato. Sinasabi niya dito, the purpose of that aid of legislation is why the PDEA list came out, which is dapat confidential. Yun ang Senate hearing. Hindi doon sa papatunayan natin na addict si Marcos. Bakit kanyo? Sandali, Banat Bay. Mali ata yun. Mali! Abay, gusto namin mapatunayan na si Marcos ay addict. Di ba ganun naman dapat? Bakit hindi gayon? Alam nyo kung bakit? Kasi nga po, ito po ay Senado at hindi husgado. Ang laki ng difference. Pareho lang ang ending. Senado, husgado. Naintindihan nyo? Hindi huhusgado o hindi kaya judge si Bato. Yun ang pinupunto niya dito. Ang pinupunto niya dito, in aid of legislation, Senate hearing to para sa batas. Hindi para humusga ng tao. Ulitin ko. Naliligaw kasi tayo eh. Mukhang na-impluwensya na tayo ni Ontiveros. Kaya tayo nagagalit kay Bato kasi gusto natin kundinahin ni Bato si Marcos. Tama, mali? Hindi niya ginagawa, nagagalit tayo. Tama.
Ang tanong, trabaho niya ba bilang senador na husgahan si Marcos? Yun ang tanong doon. Anong sagot? Hindi. Senador po siya. Hindi po siya judge. Eh kung gusto nyo palang patunayan na adik si Marcos, hindi dapat sa Senado nyo dinala. Dapat to sa husgado nyo dalhin. Magreklamo kayo sa husgado. O impeachment. O adik ang presidente, impeach na natin. Ganun dapat. Hindi ho sa Senate hearing. We are barking the wrong tree. Tama ba English ko? Kung mali, bahala na kayo. Basta naintindihan nyo. Barking at the wrong tree. Nagagalit kayo sa isang taong hindi naman niya trabaho ang pinapagawa nyo. Wala namang problemang magalit kayo kung hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Ang trabaho niya, kaya siya naghihiring para magkaroon ng batas kung bakit naglilik yung PDEA na confidential supposedly. Yun yung trabaho niya. Hindi niya trabahong, papatunayan ko dito, adik si Marcos. So, banat ba, pinagtatanggol mo si Marcos? Hindi. Ang sinasabi ko, nasa maling forum tayo. Yun ang problema kasi. We are on the wrong forum. Sabi tuloy nito isa, kakapanood ko nyo kasi ng RTI. Yan eh. Sana ko si Tulfo ito. Hindi naman si Tulfo ito, si Bato to eh. Bakit hindi nyo kasi itanong sa mga abogado? Sir, may akusasyon kasi kami. Adik si Marcos. Saan ba namin dapat dalhin yung akusasyon namin? Yun ang tamang tanong eh. Sa Senado ba? Sa Kamara ba? That's the right question. You are asking too much from the Senate na hindi naman nila trabaho na sabihin, Mr. President, adik ka ha? Ulitin ko ha, sa mga tanga na nakikinig. Meron pa bang taas nga huwing kamay ng mga tangang nakikinig? Kasi tanungin ko kayo. Sige, eto simpleng tanong mga kababayan. Simpleng tanong. Kung sabihin ba ni Bato na hindi adik ang presidente, maniniwala kayo? Hindi, di ba? Kung sabihin niya adik yung presidente, maniniwala kayo? Oo. Ulitin ko, para sa kaalaman ng iba, para sa mga tanga, makinig. Pag sinabi ba ni Batong, hindi adik ang presidente, maniniwala kayo? Yes or no? Sagot muna kayo bago ako magtanong ng pangalawa. Pag sinabi ni Bato, I think hindi naman adik si PBBM, maniniwala kayo? Sagot. Antay ko yung sagot nyo bago ako magsalita. Antayin natin yung mga sagot nila. Hindi kayo maniniwala, di ba? Yan ang sagot ng karamihan sa inyo. Bakit nyo pa hiningi opinion niya? Hindi rin naman pala kayo maniniwala sa sasagot niya eh. Nagtanong pa kayo. Hindi, sagutin niyo ako. Tama, mali. Pag ano man ang sabihin ni Bato, hindi nyo naman paniniwalaan. Bakit nyo pa siya tinatanong at sinasabi ninyong, hindi, Bato, kailangan sabihin mo, adik si presidente. Hindi rin naman pala kayo maniniwala. Bakit pa kayo nakikinig ng ano sa kanya? Ng konklusyon? Sarado naman na isip ninyo. Alam nyo naman ng adik, ba't pa kailangan si Bato?
Yun! That's the perfect word. Ano man ang sabihin ni Bato, it doesn't matter to you. It's immaterial, ika nga. Immaterial po yun. Kasi may konklusyon naman na tayong lahat. Alam naman na natin lahat ng katotohanan. Hindi na natin kailangan pang alamin sa iba. Ako alam ko na, kaya nga hindi ako bumoto eh. O kayo. Ay, turo. Kaming mga Iskonyan dito, kaming mga DDS dito, naniwala kami kay Pangulong Duterte nun eh. Kayo. Naniwala kayo? Hindi. Ngayon, namimilit kayo mangkumbinsi ng ibang tao dahil hindi kayo naniwala noon. Tama? Tapos, magagalit kayo kay Bato kung hindi niya imbestigahan niyang bagay na yan. Nauna, in the first place, hindi naman niya trabaho yan. Yung iba kasi dyan, ang iniisip nila, si Bato ay PNP chief. Hindi ho PNP chief si Bato dito. Siya ho'y senador. Siya ho'y gumagawa ng batas. Hindi nagkukundina, hindi nanghuhuli, hindi nagkukulong. Siya ho ay senador. Gumagawa siya ng batas. Yun ang purpose niya dyan. Yan ang trabaho niya. Hindi niya trabahong mag-determine kung sinong adik o sinong hindi adik. Hindi po tayo, yung akin is investigation in aid of legislation. Para paano natin maiwasan yung mga leakage na mga classified documents na yan that would endanger national security and masacrifice yung ating national interest. Kailangan pangalagaan talaga yung mga classified documents na yan. Hindi po ito investigation in aid of persecution. Ah, hindi po ba, sir? Akala ho namin in age of persecution yan kasi yan ang ginagawa ni Ontiveros. Pinipersecute niya si Kibuloy. Nakita ninyo dito yung nakita ho niyo dito yung double standard ng ilang kababayan natin. Nagagalit tayo dahil pinipersecute si Kibuloy ni Ontiveros. Paulit-ulit natin sinasabi, this is in aid of legislation. It's not up in aid of persecution. Ganon din ang sinabi natin kay Bantag. This is an aid of legislation, not in aid of persecution. Kay Tebes, ganun din, in aid of legislation. Pero, nagagalit tayo nun kay Ontiveros dahil sa ganun. Tapos ngayon, ganun ang gusto nating gawin ni Bato? I-persecute yung ibang tao? Asan ang katarungan doon, mga kababayan? Panuhin ko kayo, asan ang katarungan doon? So, depende pala kung sinong ipe-persecute. Tama, mali. Depende pala kung sinong ipe-persecute at doon tayo kakampi. Ay ba, anak ng weteng, double standard pala tayo. Tama, mali. Ay, pagpasensyaan nyo na po. Hindi po ako ganun. Ang mga banateros, hindi po ganun. Ay, naku po. Sorry. Kung sino yung nasa sa loob ng papel na yun, ipiprosecute natin. Isa pa pong in relation po dyan sa PDEA leaks, according to Maharlika, dapat Alam mo, sa totoo lang, itong mga ito, pa-laptop pa, pero nagpe-Facebook lang naman yan. Pwede naman sila mag-Facebook sa cellphone. Pa-laptop pa. Ano kayang pinanunood nito? daw po hindi lang siya ang ipatawag dyan. Gawa ng si PRRD naman daw ang unang nag-leak niyan. Sumunod lang naman daw siya. So dapat pati daw si PRD mapatawag. Ano pong masasabi Wala niyo? namang leak, wala namang papel na pinakita si PRRD. Ah, ganun pa ba yun? Di na. Walang pinakitang papel si PRRD, so dapat pala,
Kung sino yung nagpakita ng papel, siya ang mag-appear. Hindi kami na-inform. Gusto namin si PRRD. Ganun ang level namin eh. Bago nyo ako maimbitahan, ha? Mauna muna si PRRD. Siya kasi yung ano dito eh. Siya muna. Kung kaya nyo na siya, kaya nyo na rin ako imbitahan. Mas mataas ako kay PRRD. Kaya unahin nyo siya. Pag naimbitahan nyo, sige, okay ako. Lupit mo, madam, ha? Ibang level. Ikaw na ang kataas-taasan. Siya pinakita, ang papel na subject ngayon sa ating investigation ay yung Yung iba dyan, may misquote na naman. Si Banat ba yun? Nagmamataas na, oh. Sabi niya, oh, si PRRD daw. Oh. Sino na ba ang bida-bida pa ipalabas ang documents, matapang, magaling, nung pinapaano na, wala na, naging etchas na. O sabi nito, nabanggit kasi ni PRRD bago mailabas yung document. Yan yung punto nung iba. O sige, let's consider that. Again, the question is, ano po ba ang hearing na ito? Sagot! Para ho tayo let's go to the facts. Bakit po ba nagkaroon ng hearing ng ganito? In aid of legislation on the PDEA leakage o yung leaks. Tanong, sino ang nag-leak ng PDEA document? Si PRRD o si Maharlika? kanyang pinapakalat sa social media. Yun naman ang inimbestiga natin. Alinaw po dyan kasi yan nga po iniimbestiga. Babalik na naman tayo dun sa simula. Ano ba yung hearing na yan? Ang hearing ba na yan para imbestigahan yung PDEA document o yung hearing na yan para patunayan na adik si Marcos? Kayo na sumagot. Para saan yung hearing na yan? Sagot po tayo para alam natin. Kasi nga po, we are barking on the wrong tree. At the wrong tree. In the wrong tree. Of the wrong tree. Lahat na yan, ha? Nakakapagod, Anharot? Magpaliwanag sa tanga, no? Ganun talaga eh. Kahit ako, hirap na ako eh. Araw-araw na lang eh. Naginawa ng... Paliwanagan mo ba naman yung tanga? Malinaw. Actually, galit na galit yung mga audience ngayon. Para Tinan mo, ha? Bastos din to si Banat Bay. Talaga sinabi pa. Kala ko ba ayaw niyong pinapaalam kay Bato na na nagagalit ang audience? Ba't mo sinasabi ngayon? sa kaalaman ninyo, nagagalit to sila, sinasabi nilang, hindi, dapat idiin si Marcos. Dapat siya ang issue dito. Dapat patunayan na adik daw ang presidente. Yun ho ba ang goal ng inyong Senate hearing? O ano ho ba talaga bakit ho kayo nagsi-Senate hearing? Para nga yung ma-address itong issue ng leakage. Siguro sabi ni Bato dito, itong banateros pa ulit-ulit. Pagpasensyahan mo na, Senator Bato. Alam naman namin ang sagot. Kaya lang, gusto namin manggaling sa'yo. Kasi paulit-ulit yung iba eh. Galit na galit sila eh. Gusto nilang kondinahin mo si Marcos. Kaya pinauulit-ulit namin yung tanong na, Senator Bato, tungkol saan ba tong Senate hearing na to? Yung leakage ng mga confidential classified documents. Yun ang purpose po natin dito. Grabe ka naman, love ko to. Utak nila, naging pulburon, nakasakapulburon topic nila. Eto uulitin na naman namin yung tanong na yan mamaya.
Hanggang sumaksak sa kokote ng mga nagko-comment na galit doon. Alam mo, kanina, tawan-tawa ako. Alam mo kung bakit ako tawan-tawa? Gusto ko na talagang tumawa kasi nawala, ganito nangyari. Ito yung picture. Nagkaroon ng hearing. Nagalit yung Panginoon nilang si Maharlika. Yung mga kampon niya, nagalit kay Bato. Tama, mali? Tama. Tapos, biglang nag-sorry si Maharlika in public. Paano na yung mga kampon niyang galit na galit kay Bato? Saan ba kami lulugar? Bakit ka nag-sorry? So sila, hindi na nila alam kung saan nila ibabaling yung galit nila. Biglang pumasok si Banat Bay. Pak! Si Banat Bay na lang ang aawayin namin. Since nagsorry na si Maharlika, aming Panginoon, kay Bato, si Banat Bay na lang aawayin namin this time. Kaya kanina, tingnan nyo yung mga comment, wala na dun sa sagot ni Bato. Galit na galit sila sa akin. Nakita niyo kung gaano sila kapanatiko? I'm just proving to them that they're so fanatic. Hindi na sila nakikinig sa sagot ni Bato. Anong ginagawa nila? Basta galit ako kay Banat Bay.